Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking! Sa kabila ng pagtungo ng Brave 18 sa loob mismo ng Senado, iginiit ni Tulfo na ayaw daw niyang harapin ang mga dating sundalo. Ano ba ito? Nagkaroon ng panibagong yugto ang kontrobersyal na Gatchalian Black Blue Ribbon Committee hearing nitong Lunes, Hunyo 8, matapos ihayag ni Senador Erwin Tulfo na hindi umano humarap sa kanyang pagdinig ang mga dating sundalong kabilang ng grupong Brave 18 kahit nasa loob na sila ng Senado. Ganun pala. Matatanda ng maaga pa lamang ay dumating na sa Senado ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod upang dumalo sa mga nakatakdang aktibidad kaugnay ng mga aligasyon sa flood control projects at iba pang kontrobersyang imbestigan. Gayunman, habang nagpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya, sinabi ni Tulfo na mas pinili umano ng grupo na manatili sa opisina ni Senator Robin Padilla kaysa humarap sa committee. Ano ba yan? Kanina, hinarangan, hindi pinapasok dahil wala daw QR code. Ngayon, siguro nakaproduce ng QR code, nakapasok. Hindi naman nagdiritso sa hearing, kundi dumiritso sa opisina ni Senator Padilla. Ano ba ito? Despite po yung ating imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Padilla at doon nag-monitor at mag-live din. Habang nagsisimula ang hearing, na iulat na dumating sa Senado ang grupo ng mga dating sundalo. Nagkaroon pa ng panandaliang pagkaantala sa kanilang pagpasok dahil sa usapin ng QR code requirement. Ayon kay Attorney Baligod, hindi umano nakasaad sa kanilang natanggap na imbitasyon na kailangan pa nilang magkaroon ng QR code upang makapasok. Sabi niya, "We are not afraid." Ilang oras bago ang pagdinig, naglabas pa ng mensahe si Baligod sa social media kung saan ipinakita ang matibay na paninindigan ng Brave 18. "We are 18, we are not afraid. We will not be intimidated. We will not be silenced. We will not back down." Ang pangyayari ay naganap sa gitna ng pagpapatuloy na sigalot sa Senado kaugnay ng magkatunggaling kampo na may magkaibang pananaw tungkol sa lehitimasyon ng mga pagdinig ng Blue Ribbon. Grabe nandyan na nga. Tapos, dinedma. Ay, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 2,000 ang nag-react. 1,800 ang tumatawa, 28 ang galit, 136 ang nag-like. Tingnan natin ang mga comments. Kolorom, sabi ni Tini ako. Chean, he wants to investigate himself or control who investigate him. By being the chair of the new hearing, he can choose friendly witnesses. Yan nga. Neil Adnop, meeting po, hindi hearing according kay Megaman. Ayaw niyang harapin ang 18 Marines. Parang mas tama yung second phrase. Ayaw niya o ayaw siyang harapin. May mga talaga, Mr. Robos. Sira lalo nitong si BBM dahil kay Bendalo. Baka may COVID, kaya may QR code. Robos ang lumabas sa QR code. Ba't kasi may QR code kayo? Amats din, hindi nga pinapasok, gaguhan. Ang galing ng bending ninyo. Blue Ribbon Kamote. Dahil hindi nyo nga pinapasok. So, ano yan? Nagtampo ang Brave 18 Marines. Hindi pinapasok.
na delay. After that, nung pinapasok, yun, hindi na talaga nagpunta sa hearing, kundi nagpunta kay Robin Padilla. Tumatawa ngayon kay Robin Padilla. Panalo siya dahil siya ang pinuntahan ng Brave 18 Marines. But anyway, natutuwa ko dahil hindi na ito mauwi ng cite in contempt. Kasi kung nagkaharap-harap sila, pipilitin sila magsalita ng kung ano-ano, baka matulad sila kay Colonel Grijaldo nung Quadcom. So ngayon nga hindi sila nagkarap, at least nagpunta pa rin sila. Kailang hindi sa mismong hearing, nandun lang sa loob ng Senado, opisina ni Senator Robin Padilla. So, panalo si Senator Padilla, talo si Erwin Tulfo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya salamat sa inyong panonood. Tingnan nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si Angkol Ogero, maka atop na gyud siya. Dito patulog tayo ug karon human na gyud sa pag-atop. So napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Salamat Col. Sige. So muna ni kutsara, plato, baso ug mga sudan og sentral bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti Col nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa amo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw niabot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na
So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot so dako kay migpasalamat sa Ginoo. Tukod. Sige, salamat kayo ante.